10 taon ng pagtitiis, tinumbasan ng isang gabi ng malupit na kahihiyan. Habang suot ni Amara ang luma niyang bestida, ibinandera ni Rafael ang kanyang kabit sa harap ng lahat. Wala kang silbing ang bulyaw ng asawang minahal niya, sabay tapo ng divorce papers sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumatak, may isang lihim na nakatago sa isang bakal na kahon. Sino ang tunay na magtatagumpay? Ang tapat o ang mapanlinlang, isang kwento ng pagbangon at hustisya. Pirmahan mo na yan, Amara. Huwag mo nang pahabain pa ang pagiging pabigat mo sa buhay ko. Ang malamig na boses ni Rafael ay tila isang patalim na bumaon sa gitna ng katahimikan ng kanilang kusina. Sa harap ni Amara sa ibabaw ng lamesang nararamta ng puting tela ay nakalapag ang ilang pahinang dokumento na may titulong Annulment of Marriage. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara. Ang kanyang mga kamay ay marumi pa ng harina. Kanina pa siyang 4:00 ng hapon na naghahanda para sa hapunang ito. Labas-pasok siya sa kusina upang lutuin ang paboritong beef caldereta ni Rafael, ang putahing pinagsaluhan nila 10 taon na ang nakalilipas noong wala pa silang pera at nangangarap pa lamang sa isang maliit na apartment. May suot pa siyang lumang apron. Ang apron may borda ng kanilang mga initial na unti-unti nang kumukupas sa katandaan. Rafael, anong ibig sabihin nito? 10 years, Rafael. Anniversary natin ngayon. Bulong ni Amara, ang boses niya ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunang biglang natuyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at tumingin sa kanyang gintong relo na tila ba ang bawat segundong kausap niya ang asawa ay isang malaking pag-aaksaya ng panahon. Anniversary, Amara, look at yourself. You look like a maid. 10 taon akong nagpakahirap para palaguin ang Alonzo Holdings habang ikaw na natili ka na lang sa kusinang ito. Hindi mo ba napapansin? Napag-iwanan ka na ng panahon. You're just a plain housewife who knows nothing about my world. I need someone who can stand beside me in the boardroom, not someone who smells like onions and garlic all day. Sa likod ni Rafael, isang figura ang marahang pumasok sa silid. Ito ay si Kiara Monteverde. Suot nito ang isang pulang bestida na hapit sa katawan, bawat hibla ng tela ay sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang mga kuko ay perpektong nalinisan at ang kanyang ngiti ay puno ng mapanuyang awa. Hi, Amara. I told Raf na huwag muna sanang biglain, pero he's right. Mas mabuting tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Sabi ni Kiara, ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Lumapit siya kay Rafael at natural na kumapit sa braso nito, isang pagmamay-ari na tila ba matagal na nilang ginagawa. You see, Rafael needs a partner who can help him expand the business. At sa totoo lang, ang presence mo rito sa mansyon ay nakakasira lang ng image niya as the CEO of a multi-billion peso company. Hindi makapaniwala si Amara. Ang mga mata niya ay lumipat mula kay Rafael patungo sa mga kamay ni Kiara na nakapulupot sa kanyang asawa. Ang puso niya ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Naalala niya kung paano niya ibinenta ang huling piraso ng alahas ng kanyang yumaong ina para lamang may pampuhunan si Rafael noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog para ayusin ang accounting books, habang si Rafael ay pagod na natutulog sa kanyang tabi. Ngayon ang lahat ng yon ay parang isang malabong panaginip na binura ng isang gabi ng kataksilan. Rafael, ako ang kasama mo noong wala ka pa kahit piso. Ako ang nag-alaga sa papa mo nung may sakit siya hanggang sa huling hininga niya. Paano mo nagagawang sabihin na wala akong silbi? Ang bawat salita ay lumalabas kasabay ng luhang hindi na niya napigilan. Exactly, that's the point, Amara. Utang na loob, isasumbat mo ba sa akin ang mga yon? Lumapit si Rafael, ang mukha ay puno ng pandidiri. Binigyan kita ng bahay, ng pagkain, ng lahat ng luho mo. Pero sapat na yon, hindi ako pwedeng habang buhay na nakatali sa isang babaeng ang tanging alam ay magluto at maglinis. You are an embarrassment to my status. Sign the papers and I'll let you keep some of your clothes. Pero ang mansyong ito, ang perang nasa accounts mo, ang lahat ng yan ay pag-aari ng Alonzo Holdings. At dahil wala ka namang ambag sa kumpanya, wala kang makukuha kahit isang 5. But Rafael, I managed the finances for years. No, Amara, putol ni Kiara sabay lapit sa lamesa at tinabig ang isang plato ng kaldereta. Ang marahas na pagbagsak ng porselana sa sahig ay naglikha ng matatalim na piraso gaya ng pagkabasag ng mundo ni Amara. Wala kang pangalan sa kahit anong dokumento ng kumpanya. You were just a ghost. And now it's time for the ghost to leave. May party sa kumpanya mamaya.
para sa ika-10 anniversary ng Alonzo Holdings. And guess who will be introduced as the new lady of the house? Not a maid in an apron, but me. Tumalikod si Rafael tila tapos na ang usapan. Guard, ilabas niyo na ang mga gamit niya. Sa isang iglap pumasok ang 2 lalaking naka-uniforme. Walang pasubali nilang binuhat ang maliit na maleta ni Amara na kanina pa pala nakahanda sa labas ng pinto. Hinila nila ang braso ni Amara, pilit siyang inilalabas sa sarili niyang tahanan. Bitawan niyo ako, Rafael, humarap ka sa akin. Sigaw ni Amara, ngunit hindi lumingon ang lalaki. Nanatili itong nakatayo sa tabi ni Kiara, tinitingnan ang kanilang refleksyon sa malaking salamin ng sala, tila ba nag-iensayo para sa gagawing pagtatanghal sa harap ng mga stockholders. Itinapon si Amara sa labas ng malaking gate ng kanilang subdivision. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang maleta ay bumagsak sa putikan, bumukas ito at kumalat ang kanyang ilang pirasong damit na kupas na. Nakatayo si Amara sa ilalim ng madilim na langit. Ang ginaw ng ulan ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat patak ng ulan ay tila paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya sa isang taong tinuring siyang basura matapos pakinabangan. Inilabas niya ang kanyang kamay mula sa bulsa ng kanyang apron. Doon naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay, isang susi. Ang susi sa bakal na kahon na ibinigay sa kanya ng abogado ni Don Miguel ilang buwan na ang nakalilipas. Bago ito pumanaw na may kasamang mahigpit na bilin. Buksan mo lang ito kapag wala ka na talagang matakbuhan. Tiningnan ni Amara ang malaking mansyon mula sa labas ng rehas. Ang mga ilaw doon ay nagniningning puno ng tawanan at pagdiriwang habang siya ay naririto sa dilim, basang-basa at sugatan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ngayon ay nagsimulang mag-alab sa isang matinding determinasyon. Rafael, bulong niya sa gitna ng dagundong ng kulog. Akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil napaalis mo ako? Hindi mo kilala ang babaeng binaliwala mo. Ang aninong kinahiya mo, ang siyang lalamon sa lahat ng karangyaang tinatamasa mo ngayon. Sa gitna ng ulan, naitanong niya sa kanyang sarili sa huling pagkakataon. Hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ng isang pusong tapat bago ito maging isang sandata ng katarungan? Ang bawat hakbang ni Amara sa baha ay tila paglubog sa isang hukay na siya mismo ang humukay sa loob ng 10 taon. Ang lamig ng gabi ay hindi lamang dumidikit sa kanyang balat, kundi nanunuot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa isang kamay ay bitbit niya ang basang maleta at sa isa naman ay mahigpit niyang tinitipan ang susi, ang tanging bagay na hindi nagmula sa kayamanan ni Rafael. Pumasok siya sa isang maliit at lumang opisina sa dulo ng isang madilim na eskinita sa Binondo. Dito matatagpuan ang opisina ni Attorney Vicente, ang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan at legal na tagapayo ng yumaong si Don Miguel. Ang amoy ng lumang papel at selyadong wax ang bumati sa kanya, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga hapong inilaan niya sa pag-aalaga sa biyenan, habang abala si Rafael sa pakikipag-flirt sa mga kliyente sa labas. Hinihintay kita, Amara. Alam kong darating ang gabing ito, bungad ni Attorney Vicente habang mabilis na kumuha ng tuwalya para ibalot sa nanginginig na balikat ng babae. I'm so sorry for what happened. Nabalitaan ko ang nangyari sa anniversary party niyo kanina. Rafael is a fool. Attorney, ang susi, ang sabi ni Don Miguel. Hindi matapos ni Amara ang kanyang sasabihin dahil sa mga hikbi na pilit niyang sinusupil. Walang imik na lumakad ang matanda patungo sa isang malaking vault sa dingding. Inilabas niya ang isang itim na bakal na kahon na may mga ukit na antigo. Inilapag niya ito sa harap ni Amara. Gamit ang nanginginig na mga daliri, isinusi ni Amara ang bakal. Narinig ang mahinang pag-angat ng trangka, isang tunog na tila pagputol sa huling tanikala na nagkakabit sa kanya sa pangalang Alonzo. Sa loob ng kahon ay hindi ginto o alahas ang nakita niya. Sa halip naroon ang isang makapal na dokumento at isang sulat na may sulat kamay ni Don Miguel. Amara, anak, simula ng sulat. Alam kong kapag binabasa mo na ito, winasak na ng anak ko ang puso mo. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako sa pagdidisiplina sa kanya, pero alam ko rin na ikaw ang tunay na haligi ng kumpanyang iyon. Ang perang ginamit ni Rafael para sa Alonzo Holdings ay hindi galing sa akin, kundi galing sa tiwala at sakripisyo mo. Kaya naman bago ako pumanaw, inayos ko ang lahat.
Binuksan ni Attorney Vicente ang dokumento at itinuro ang isang mahalagang bahagi. Amara, hindi alam ni Rafael na ang 60% ng shares ng Alonzo Holdings ay nakapangalan sa isang holding company na pag-aari ni Don Miguel. At sa testamentong ito, inilipat ni Don Miguel ang buong kontrol ng holding company na iyon sa iyo. Natigilan si Amara. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ibig sabihin, Amara, ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ikaw ang boss ni Rafael. At ang mansyong kinalalagyan nila ngayon, ang lahat ng accounts na ginagamit nila. Ang lahat ng iyon ay may kondisyon. Kapag napatunayan na nagkaroon ng pagtataksil o katiwalian si Rafael, ang lahat ng iyon ay babalik sa kontrol ng holding company. Ibig sabihin, babalik sa iyo. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa mga ugat ni Amara. Hindi ito ang saya na inaasahan niya, kundi isang malamig at matalim na katarungan. Naalala niya ang mukha ni Kiara habang tinatabig ang kanyang kaldereta. Naalala niya ang pandidiri sa mga mata ni Rafael. Pero attorney, ayokong malaman nila agad, wika ni Amara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang boses niya ngayon ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong tono ng bakal. Gusto kong panoorin silang magsaya sa perang akala nila ay kanila. I want them to reach the highest point of their arrogance dahil doon magiging mas masakit ang pagbagsak. Anong plano mo, Amara? Ang tanong ng abogado. Sa loob ng 10 taon, naging anino lang ako ni Rafael. Ngayon, hahayaan ko siyang mabuhay sa aninong iyon hanggang sa hindi na niya mapansin na unti-unti na siyang nilalamon ng sarili niyang kadiliman. Kinuha ni Amara ang kanyang basang apron na nakapatong sa maleta at tiningnan ang borda ng pangalang Alonzo. Marahan niya itong hinila hanggang sa mapunit ang mga sinulid. Attorney Vicente, please coordinate with the bank. Freeze the 500 million peso fund transfer na gagawin ni Rafael bukas para sa penthouse ni Kiara. Huwag mong kanselahin, i-freeze mo lang. I want to see his face when he realizes he has no power over his own money. Lumbas si Amara sa opisina ni Attorney Vicente nang hindi na nararamdaman ang lamig ng ulan. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang bawat hakbang ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang reyna na binaliwala ng sarili nitong hari. Sa mansyon ng mga Alonzo, habang nagsasagawa ng party si Rafael, biglang tumunog ang telepono sa kanyang silid. Isang mensahe mula sa bangko ang lumabas sa kanyang screen. Urgent, your account access has been restricted due to a change in ownership structures. Kumunot ang noo ni Rafael habang hawak ang baso ng mamahaling wine. Ownership change imposible. Hindi niya alam sa kabilang panig ng lungsod nakaupo si Amara sa isang maliit na kwarto, hawak ang huling larawan ni Don Miguel. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng mansyon ng mga Alonzo ay tila hindi na kasing init ng dati. Sa loob ng kusina kung saan binuo ni Amara ang kanyang mga pangarap sa loob ng 10 taon, isang bagong reyna ang nagahari, isang reynang walang puso at puno ng poot. Ano ba itong pinaluto mo, Nanay Belen? Masyadong malat at amoy luma, parang yung dating nakatira lang dito, cheap at walang class. Maarting bulyaw ni Kiara habang idinudura ang kapirasong karne sa mamahaling tissue. Si Nanay Belen, ang matandang mayordoma na naging saksi sa lahat ng paghihirap ni Amara, ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang sandok. Yan po ang paboritong timpla ni Sir Rafael, Ma'am Kiara. Yan po ang nakasanayan niya. Well, things have changed. Throw this away, lahat ng putahing nagpapaalala sa babaeng yon. Burahin niyo sa menu, utos ni Kiara. Sabay hawi sa mga plato na muntik nang mahulog sa sahig. Lumingon siya sa 2 katulong na nasa likuran. And you two? Bakit narito pa sa bodega ang mga lumang gamit ni Amara? I told you to burn them, right? O baka gusto niyong sumama sa kanya sa lansangan? Eksaktong pumasok si Rafael sa kusina, suot ang kanyang mamahaling seda na robe. Imbes na sawayin ng kalupitan ni Kiara, isang ngiti pa ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa dalaga at hinalikan ito sa pisngi na tila ba ang panlalait sa kanyang dating asawa ay musika sa kanyang pandinig. Relax, babe. Masyado kang napastress sa mga basurang yan, malambing, nasabi ni Rafael. Tumingin siya kay Nanay Belen nang may malamig na mga mata. Gawin niyo ang sinabi ni Kiara. Ayokong makakita kahit isang hibla ng buhok ni Amara sa bahay na ito.
This mansion deserves a fresh start, a luxury that only Kiara can bring. Pero sir, ang mga gamit po ni Ma'am Amara, ang ilan po doon ay mga alaala pa ng inyong ama, pagmamakaawa ni Nanay Belen. My father is dead, Belen. At kung buhay man siya, sigurado akong pagsisihan din niyang hinayaan niyang tumira dito, ang isang babaeng walang ibang alam, kundi magmukhang katulong. Sagot ni Rafael na walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng mansyon malapit sa malaking basurahan, itinapon ng mga tauhan ang ilang sako ng mga damit at gamit ni Amara. Doon ay dumating si Celine Cruz, ang bata at matalinong assistant ni Amara na ngayon ay nagpapanggap na tapat kay Kiara. Suot ni Celine ang kanyang seryosong mukha, ngunit sa loob-loob niya ay kumukulo ang kanyang dugo. Ma'am Kiara, narito na po ang mga papeles para sa transfer ng 500 milyong piso para sa penthouse sa Makati. Ulat ni Celine habang iniabot ang isang folder. Kinuha ito ni Kiara ng may kasabikan. Finally, I want that penthouse to be the symbol of our new life, Raf. Isang lugar na hindi kailanman matatapakan ng mga paa ni Amara. Habang abala ang dalawa sa pagpaplano ng kanilang karangyaan, palihim na lumapit si Nanay Belen sa tambak ng basura matapos makaalis ang mga tauhan. Sa ilalim ng isang punit na bestida, nakita niya ang isang maliit at lumang frame. Isang litrato ni Amara noong araw ng kanilang kasal, nakangiti puno ng pag-asa, at tila hindi alam ang trahedyang darating. Dahan-dahang pinunasan ng matanda ang dumi sa salamin ng frame. Patawad, Ma'am Amara, hindi ko sila mapigilan, bulong niya, habang mabilis na itinago ang litrato sa loob ng kanyang damit. Isang maliit na piraso ng katotohanan ang nailigtas niya mula sa apoy ng kalupitan. Sa loob ng opisina ni Rafael, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa bangko. Sir Rafael, this is from the Executive Accounts Department. May kaunting delay lang po sa inyong request dahil sa isang internal audit, sabi ng boses sa kabilang linya. What delay? Do you know who I am? I am Rafael Alonzo. I-process nyo yan ngayon din. Sigaw ni Rafael, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. We understand, sir, but there's a restriction from the higher management of the holding company. We are still verifying the signature of the primary trustee. Ibinagsak ni Rafael ang telepono. Sino ang pakialamerong trustee na yan? Ang tatanda na ng mga board members ayaw pa ring ibigay sa akin ang buong laya. Hindi niya alam sa isang maliit na computer shop sa malayo. Tahimik na binabasa ni Amara ang bawat galaw ng pera sa kumpanya. Nakita niya ang tangkang pag-transfer ng 500 milyong piso. Isang pindot lang sa kanyang keyboard at ang status ng transaction ay naging on hold. Magsaya kayo sa loob ng mansyong inagaw nyo. Bulong ni Amara, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen. Dahil ang bawat sentimong ginagastos nyo ay bibilangin ko, hanggang sa wala na kayong matira kundi ang utang na hindi nyo mababayaran. Sa mansyon habang iniinom ni Kiara ang pinakamahal na wine, hindi niya napansin na ang basong hawak niya ay unti-unting nagkakalamat dahil sa lamig, isang babala na ang taglamig ay paparating na sa kanilang huwad na paraiso. Ang sikat ng araw sa labas ng isang marangyang showroom sa Makati ay tila nakikipagkumpetensya sa kinang ng mga diamanteng suot ni Kiara. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makinis na marmol ay puno ng kapalaluan habang ang tunog ng kanyang matitulis na takong ay umaalingaw-ngaw sa buong silid na tila ba isang hudyat ng kanyang pananakop sa bagong mundong ito. Babe, look at this view. Mula rito makikita natin ang buong lungsod. This is exactly what I deserve. Hindi yung amoy amag na mansyon nyo na puno ng alaala ng nakaraan, sabi ni Kiara, habang hinahaplos ang mga kurtinang gawa sa seda. Lumingon siya kay Rafael nang may mapanuksong ngiti. Isang swipe lang ng card mo at magiging atin na ang paraisong ito. Si Rafael na suot ang kanyang pinakamahal na suit ay tumango ng may pagmamalaki. Sabi ko naman sa'yo, Kiara, anything you want I can give. Ang Alonzo Holdings ay nasa rurok na ng tagumpay. Wala tayong hindi kayang bilhin. Lumapit sila sa counter kung saan naghihintay ang sales manager na si Mr. Lim. Naroon din ang ilang mga kilalang socialite at negosyante na nagkataong bumibisita sa showroom. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa dalawa, ang makapangyarihang CEO ng Alonzo Holdings at ang kanyang bagong kasintahan. Mr. Alonzo, Ma'am Kiara, handa na po ang mga papeles para sa huling pirma. Ang 500 milyong piso na down payment ay ipoprocess na natin ngayon, magalang na wika ni Mr. Lim habang inilalapag ang card terminal. Inabot ni Rafael ang kanyang itim na credit card,
isang simbolo ng walang limitasyong yaman. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan tila ba gustong siguraduhin na lahat ng tao sa silid ay nakasaksi sa sandaling ito ng kanyang kapangyarihan. Ipinasok ni Mr. Lim ang card. Ang katahimikan sa loob ng showroom ay naging mabigat. Lumipas ang ilang segundo. Ang maliliit na berdeng ilaw sa machine ay kumukurap, ngunit sa halip na ang salitang approved, ang lumabas isang mapulang babala ang tumambad sa screen. I'm sorry, Sir Rafael. Declined po ang transaction pa. Mahinahong sabi ni Mr. Lim bagamat bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Rafael. Ano imposible? Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo. Muling sinubukan ni Mr. Lim. Ngunit sa pagkakataong ito ang babalang lumabas, ay mas matindi, card restricted, contact issuing bank. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga bulong na tila mga bubuyog na humihiging sa pandinig ni Rafael. Bakit declined? Akala ko ba multi-billionaire sila? O baka naman hanggang porma lang ang Alonzo Holdings ngayon? Namula ang mukha ni Rafael sa tindi ng hiya. Ang kanyang amor proprio ay tila tinapakan sa harap ng maraming tao. Gamitin mo ang isa ko pang card, bilisan mo. Inabot niya ang kanyang pangalawang card at pangatlo. Ngunit bawat isa ay nagbibigay ng parehong resulta, transaction not permitted. Raf, ano ba ito? Sabi mo sa akin wala tayong problema sa pera. Bakit pinagmumukha mo akong kawawa rito? Pagalit na bulong ni Kiara ang kanyang mga kuko ay nabaon sa braso ni Rafael sa tindi ng inis. Hindi ko alam, Selene, nasaan si Celine. Sigaw ni Rafael, hinahanap ang kanyang assistant na kanina pa palihim na kumukuha ng video sa isang sulok gamit ang kanyang telepono. Sa kabilang panig ng salamin na pader ng showroom, nakatayo ang isang babaeng suot, ang malapad na sombrero at itim na salamin. Walang nakakakilala sa kanya, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Si Amara iyon, pinapanood niya ang bawat galaw ni Rafael, ang pagpawis nito ang panginginig ng kanyang mga kamay, at ang unti-unting pagkawasak ng kanyang imahe. Kinuha ni Amara ang kanyang sariling telepono at nag-type ng maikling mensahe kay Attorney Vicente. Hayaan mo silang magmakaawa sa bangko. It's time for the next step. Ibinalik ni Amara ang tingin sa loob. Nakita niya si Kiara na galit na naglakad palabas. Iniwan si Rafael na nakatayo lang doon, tila isang batang nawawala sa gitna ng maraming tao. Ang kayabangan ni Rafael kanina ay napalitan ng isang mukhang puno ng takot. Humarap si Rafael kay Mr. Lim, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at kaba. Magbabayad ako. Tatawagan ko ang manager ng bangko ngayon din. May nagkamali lang sa system. Sir Rafael, mas mabuti po sigurong ayusin niyo muna ang inyong mga accounts bago tayo magpatuloy. Marami pong ibang kliyente na naghihintay. Malamig na tugon ni Mr. Lim na tila ba nawalan na rin ng respeto sa CEO. Naglakad palabas si Rafael, tila hindi nararamdaman ang kanyang mga binti. Sa labas ng showroom, nakita niya si Amara na nakatayo malapit sa kanyang kotse. Hindi niya agad ito nakilala dahil sa ayos nito, ngunit nang magtanggal ito ng salamin, tila tumigil ang mundo ni Rafael. Ang mga mata ni Amara ay hindi na ang mga matang puno ng luha at pagmamakaawa noong gabing pinalayas siya. Ngayon ang mga mata niyang iyon ay tila mga hiyas na nagniningning sa ilalim ng araw, matigas, malamig at mapanuri. Amara, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi sumagot si Amara. Isang tipid at mahiwagang ngiti lamang ang ibinigay niya bago siya sumakay sa isang kotseng mas marangya pa kaysa sa kotseng gamit ni Rafael. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Amara, tila nadarama ni Rafael na ang kanyang kapangyarihan ay unti-unti na ring umiikot palayo sa kanya. Pumasok si Rafael sa kanyang kotse at muling tinawagan ng bangko. Sino ang nag-block ng access ko? Sabihin mo sa akin. Sir Pat, sagot ng boses sa telepono. Ang instruction po ay nanggaling sa majority shareholder ng Alonzo Holdings. May bago na po tayong chairman of the board. Chairman, sino-sino ang may lakas ng loob na palitan ako? Ang pangalan po ay Amara Villarreal Alonzo, sir. Nabitiwan ni Rafael ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ng kotse ay tila ang huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang babaeng tinawag niyang Ghost. Ang aninong binaliwala niya ay siya na palang humahawak sa leeg ng kanyang buong kinabukasan. Paanong mangyayari yon, Rafael, isang basurang housewife, naging chairman ng kumpanya? Nagpapatawa ka ba?
Ang boses ni Kiara ay tila isang matalim na sirena na bumabasag sa katahimikan ng kanilang marangyang sala. Nakatayo siya sa harap ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, habang ang kanyang mga kamay ay nakapamewang. Sa sahig nakakalat ang mga mamahaling shopping bags na walang laman dahil hindi niya mabili ang mga gusto niya. Si Rafael ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad, nakaupo sa gilid ng sofa na tila isang taong nawalan ng bait. Ang kanyang telepono ay patuloy na tumutunog mga tawag mula sa board members, sa mga investor at sa press, ngunit wala siyang lakas na sagutin ang kahit isa sa mga ito. Hindi ko alam, Kiara. Hindi ko alam kung paanong nakuha ni Amara ang pabor ni Papa. I was his only son. Ako ang dapat na nagmamana ng lahat. Sigaw ni Rafael, ang boses niya ay basag at puno ng kawalang pag-asa. Then do something, tawagan mo ang mga abogado. Idemanda mo siya. Sabihin mo na peke ang testamentong yon. Hindi ako pwedeng maging girlfriend ng isang lalaking walang pera, Rafael. Remember that, banta ni Kiara bago marahas na tumalikod. At naglakad paakyat sa hagdan, iniwan ang lalaking akala niya ay susi sa kanyang pangarap. Samantala sa isang maliit at tahimik na silid, sa isang lumang apartment na pansamantalang tinutuluyan ni Amara, isang ibang klaseng tensyon ang namamayani. Nakatayo si Celine Cruz sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga daliri na may hawak na isang itim na folder. Bakit, Celine, bakit mo ginagawa ito? Mahinahong tanong ni Amara. Nakaupo siya sa isang simpleng silya, malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan niya, ngunit ang kanyang aura ay mas makapangyarihan pa kaysa dati. Ma'am Amara, kailangan ko lang po ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Si Kiara, nangako siya na babayaran niya ang lahat ng utang namin sa ospital kung kukunin ko ang orihinal na kopya ng testamento ni Don Miguel mula sa inyo. Pag-amin ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng hikbi. Patawarin niyo po ako. Alam kong naging mabuti kayo sa akin pero naipit lang po ako. Dahan-dahang tumayo si Amara. Lumapit siya kay Celine at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang dating assistant. Hindi galit ang nakita ni Celine sa mga mata ni Amara, kundi isang malalim na pag-unawa na tila humahaplos sa kanyang naguguluhan na puso. Selene, naalala mo ba noong nakaraang taon, noong biglang inatake ang nanay mo at kailangan mo ng pang-deposit sa ICU? Sino ang pumirma sa mga papeles sa ospital habang si Rafael ay nasa isang party sa Singapore? Tanong ni Amara sa isang banayad na tinig. Natigilan si Selene. Ang kanyang mga luha ay mas lalong umagos. Kayo po, ma'am. Kayo po ang nagbayad ng lahat ng hindi nalalaman ni Sir Rafael. Binayaran ko yon, hindi dahil assistant kita, kundi dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Celine, ang utang na loob ay hindi binabayaran ng kataksilan. Binabayaran ito ng katapatan. Sabi ni Amara habang marahang pinupunasan ng luha ni Celine. Si Kiara, gagamitin ka lang niya. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka rin niya gaya ng pagtatapon nila sa akin. Mabilis na lumuhod si Celine sa paanan ni Amara. Ma'am, gagawin ko po ang lahat, kahit ano po. Huwag niyo lang po akong isuplong. Tulungan niyo po ang nanay ko. Tumayo ka, Celine, hindi ako narito para maningil. Narito ako para bigyan ka ng pagkakataong itama ang lahat. Muling umupo si Amara at tiningnan ang folder. Anong meron ka na pwedeng magpabagsak sa kanila? May kinuha si Celine mula sa kanyang bulsa, isang maliit na digital recorder. Mayroon po akong recording, ma'am. Narinig ko po si Kiara na kausap ang isang tao tungkol sa pagkamatay ni Don Miguel. Sinasabi niya na pinabilis niya ang pagkamatay ng matanda sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga gamot nito para mas mabilis nilang makuha ang kumpanya. Tila tumigil ang pintig ng puso ni Amara. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis. Ang kanyang biyenan na itinuring siyang tunay na anak ay hindi lang namatay dahil sa katandaan, ito ay pinatay ng kasakiman. Ibigay mo sa akin yan, utos ni Amara, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Ibinigay ni Celine ang recorder. Pinindot ni Amara ang play button. Ang boses ni Kiara ay malinaw na umalingaw-ngaw sa silid. Konting tiis na lang, Raf. Kapag wala na ang matanda at kapag napalayas na natin ang asawa mong katulong sa atin na ang buong mundo, ako na ang bahala sa mga gamot niya. Hindi mahahalata ng mga doktor ang unti-unting paghina ng puso niya. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa mata ni Amara, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang kanyang lungkot ay tuluyan nang naging puot, isang puot
na may kasamang hustisya. Selene, bumalik ka sa mansyon. Magkunwari ka na nakuha mo ang gusto ni Kiara. Ibigay mo sa kanya ang mga peking dokumentong ito. Iniabot ni Amara ang isang envelope na puno ng mga walang kwentang papel. Hayaan mo silang magtiwala sa'yo. Maging mga mata at taing ako sa loob ng bahay na iyon. Opo, Mama Mara. Pangako hindi ko na po kayo bibiguin. Nang makaalis si Celine, nanatiling nakatayo si Amara sa tapat ng bintana, nakatingin sa malayo, kung saan nagniningning ang mga ilaw ng lungsod. Hawak niya ang recorder na tila ba ito ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang tagumpay. Don Miguel, bulong niya sa hangin. Hustisya ang ibibigay ko sa inyo, at sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luhang ibinuhos ko ay babayaran nila ng kanilang buong kaluluwa. Sa mansyon habang mahimbing na natutulog si Rafael, hindi niya alam na sa tabi niya ang babaeng akala niya ay kanyang anghel ay isa palang demonyong dahan-dahang humuhukay ng kanilang libingan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Amara. Sa labas ng kanyang apartment, isang itim na sasakyan ang kanina pa nagmamasid. Isang lalaking may hawak na litrato niya ang dahan-dahang nagbaba ng kanyang salamin. Nahanap na kita, Amara Villarreal, bulong ng lalaki, bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan sa kadiliman. Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa buong lungsod, ngunit para kay Amara ang kadiliman ay hindi na nakakatakot ito na ang kanyang naging kanlungan. Sa loob ng kanyang maliit na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ilaw ng isang lampara at ang naglalagablab na puot sa kanyang mga mata. Hawak pa rin niya ang recorder, ang boses ni Kiara na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan gaya ng isang sumpa. Sa labas, ang misteryosong itim na sasakyan ay nananatiling nakaparada sa tapat ng gusali. Ang lalaking nasa loob na nagngangalang Mateo Valderrama ay dahan-dahang nagsindi ng sigarilyo. Ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Si Mateo ay hindi basta-bastang estranghero. Siya ang dating head of security ni Don Miguel na biglang nawala matapos ang libing ng matanda. Masyadong mapanganib ang nilalaro mo, Amara. Bulong ni Mateo sa kanyang sarili habang nakatingin sa bintana ng apartment. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang dumi sa loob ng pamilyang pinasukan mo. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Alonzo, ang atmosfera ay tila isang sumalapog na bulkan. Si Rafael ay palakad-lakad sa kanyang opisina, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puyat na puyat. Pumasok si Celine, bitbit ang envelope na ibinigay ni Amara. Ma'am Kiara, Sir Rafael, nakuha ko na po. Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Ito po ang kopya ng orihinal na testamento na itinatago ni Amara. Mabilis na inagaw ni Kiara ang envelope. Finally, sabi ko na nga ba, pera lang ang kailangan ng babaeng ito para kumanta. Good job, Celine. I'll make sure na mababayaran ang hospital bills ng nanay mo. Binuksan ni Kiara ang envelope at binasa ang mga papel. Isang malakas at mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Look at this, Raf, mga technicality lang pala ang hawak niya. Gamit ang mga papeles na ito, mapapatunayan nating pinilit lang niya ang matanda na pirmahan ang transfer of shares. We can get the injunction tomorrow. Si Rafael ay tila nabuhayan ng loob. Lumapit siya kay Kiara at niyakap ito. Salamat, Kiara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Celine, lumabas ka na. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman sa kanya. Paglabas ni Celine ng silid, mabilis siyang nag-type ng mensahe kay Amara. Nakuha na nila ang pain. Naghahanda na sila para sa korte bukas. Kinabukasan, pumunta si Amara sa sementeryo kung saan nakahimlay si Don Miguel. Bitbit niya ang mga puting bulaklak, ang paborito ng matanda. Ang hamog sa paligid ay nagbibigay ng isang melancholic na pakiramdam. Habang inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol na puntod, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Akala ko ba ay wala ka ng mukhang maihaharap kay Papa Amara? Lumingon si Amara. Naroon si Rafael, suot ang kanyang itim na suit, may dalang mapang uyam ng ngiti. Huwag kang magkunwari na mahal mo ang matanda. Alam ko na ang ginawa mo. Alam ko na pinilit mo siyang pirmahan ang mga papeles na yan nung ulyanin na siya. Nanatiling mahinahon si Amara. Dahan-dahan siyang tumayo at pinagpag ang kanyang damit. Rafael, ang katotohanan ay hindi kailangang ipilit. Kusa itong lumalabas gaya ng dumi na pilit mong itinatago. Masyado kang kampante. Lumapit si Rafael, ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng banta. Hawak na namin ang ebidensya na peke ang lahat ng dokumento mo.
Bukas sa harap ng korte, hindi lang ang kumpanya ang kukunin ko sa'yo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa panloloko. Marahas na hinawakan ni Rafael ang braso ni Amara, pilit itong pinipiga. Balik ka na sa pinanggalingan mo, Amara. Balik ka na sa putikan. Bitawan mo siya. Isang malalim at malamig na boses ang nanggaling sa likuran nila. Isang lalaking matangkad, suot ang isang leather jacket, ang nakatayo doon. Si Mateo. Sino ka naman, huwag kang makialam dito, sigaw ni Rafael, ngunit nang makita niya ang mukha ni Mateo, tila nakakita siya ng multo. Mateo, akala ko ba ay umalis ka na ng bansa? Umalis ako para protektahan ang sarili ko, Rafael. Pero bumalik ako para tapusin ang ipinagawa ni Don Miguel sa akin bago siya mamatay. Sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Napilitang bitawan ni Rafael si Amara. Tumingin siya kay Amara, pagkatapos ay kay Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Rafael, wika ni Amara habang inaayos ang kanyang braso, hindi lang ako ang nagmamasid sa bawat dumi na ginagawa mo. Mateo, handa na ba ang lahat? Tumango si Mateo. Lahat ng record ng gamot, lahat ng video sa loob ng kwarto ni Don Miguel noong mga huling araw niya nasa akin na. Namutla si Rafael. Ang kanyang mga mata ay gumala, naghahanap ng takas, ngunit wala siyang mahanap sa gitna ng mga puntod na nakapaligid sa kanila. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila naging isang malaking hukay na naghihintay sa kanyang pagbagsak. See you in court, Rafael, huling sabi ni Amara bago siya tumalikod at naglakad palayo kasama si Mateo. Naiwan si Rafael na nakatayo sa tapat ng puntod ng kanyang ama, nanginginig sa galit at kaba. Sa kanyang bulsa, tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula kay Kiara. Raf, bakit hindi mo sinasagot? May mga pulis dito sa mansyon. Naghahanap sila ng mga record ng gamot ni Don Miguel. Anong nangyayari? Ang sigaw ni Kiara sa telepono ay tila ang hudyat ng pagguho ng kanilang mundo. Ang aninong kinatatakutan ni Rafael ay tuluyan na siyang naabutan. Bitawan mo yan. Wala kayong karapatang pakialaman ang mga gamit ko, mga bastos. Ang matinis na sigaw ni Kiara ay bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Alonzo. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Suot ang kanyang mamahaling silk robe na kulay ginto, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kakinangan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinapanood ang tatlong opisyal mula sa National Bureau of Investigation na maingat na naghahalughog sa mga cabinet at drawer. Ito ang mansyong itinuring niyang premyo sa kanyang panunukso kay Rafael, ang paraisong akala niya ay kanyang-kanya na. Ngunit ngayon, ang mga estrangherong ito ay tila binababoy ang bawat sulok ng kanyang bagong kaharian. Ang mga puting guwantes ng mga opisyal ay humahawak sa mga mamahaling vase at dekorasyon, na tila ba ang mga ito ay mga ebidensya lamang sa isang maruming krimen. Eksaktong pumasok si Rafael, hinihingal at pawisan. Ang kanyang suit ay lukot-lukot at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pagpasok pa lang niya sa pinto, ang lamig ng aircon sa loob ng bahay ay tila naging yelo na dumiit sa kanyang balat. Naalala niya ang bawat gabi na mahimbing siyang natutulog dito habang sa ilalim ng parehong bubong ay dahan-dahang nawawalan ng hininga ang kanyang ama. Ano ito, officer? Anong ibig sabihin nito? Wala kayong warrant. Bulyaw ni Rafael, bagamat ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng pangungusap. Meron kaming search warrant, Mr. Alonzo. Kaugnay ito ng reklamo tungkol sa posibleng foul play sa pagkamatay ni Don Miguel Alonzo at ang alegasyon ng falsification of documents. Sagot ng isang opisyal nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Falsification, look at this. Mabilis na kinuha ni Kiara ang envelope na ibinigay ni Celine mula sa ibabaw ng lamesa. Ito ang original na testamento. Dito nakasaad na binabawi ni Don Miguel ang lahat ng shares kay Amara. Kinuha ng opisyal ang envelope at binuksan ito. Habang binabasa ang mga papel sa loob, unti-unting gumuhit ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Iniabot niya ang papel kay Rafael. Mr. Alonzo, ito ba ang tinutukoy niyo? Basahin niyo pong mabuti. Dali-daling binasa ni Rafael ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niya na ang bawat pahina ay puno ng mga guhit ng bata at mga paulit-ulit na salitang ang magnanakaw ay laging nahuhuli sa sarili niyang bitag. Ano ito, Celine? Sigaw ni Kiara, hinahanap ang assistant sa paligid.
Ngunit ang tanging nakita niya ay ang nakasarang pinto ng kusina at ang mga katulong na tahimik na nanonood mula sa malayo. Pinaglalaruan tayo ng babaeng yon, niloko tayo ni Amara. Sambit ni Kiara, ang kanyang boses ay naging isang hysterical na tili. Ang kanyang perpektong ayos ay unti-unti nang nasisira. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang makeup ay kumalat na dahil sa pawis at galit. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Amara kasama si Mateo at Attorney Vicente. Ang bawat hakbang ni Amara sa ibabaw ng marmol na sahig ay may tunog ng awtoridad, isang tunog na dati ay kinatatakutan ni Rafael, ngunit ngayon ay tila hudyat ng kanyang katapusan. Tumayo si Amara sa tapat ni Kiara. Ang taas ng kanyang noo at ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang babaeng muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Tumingin siya sa paligid ng mansyon, ang mansyong dati niyang inalagaan, ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang malaking sementeryo ng mga alaala. Ang ganda pa rin ng bahay na ito, Rafael. Panimula ni Amara, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Sayang lang at ang mga taong nakatira sa loob ay mas mabaho pa sa mga basura sa labas. Amara, itigil mo ito. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Susugod sana si Rafael, ngunit hinarangan siya ni Mateo. Ang matikas na katawan ni Mateo ay tila isang pader na hindi matitibag. Officer, sigaw ni Mateo, habang itinuturo ang isang maliit na cabinet sa loob ng silid ni Don Miguel, nakabubukas lang ng mga awtoridad. Tingnan niyo ang boteng iyon na nakatago sa likod ng mga libro. Kinuha ng opisyal ang isang maliit at madilim na bote ng gamot. Wala itong label, ngunit ang laman nito ay isang likidong kulay asul. Sa sandaling makita ni Kiara ang bote, tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi sa akin yan, hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Depensa ni Kiara, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Iyan ang gamot na ipinapalit niyo sa maintenance vitamins ni Don Miguel, hindi ba? Sabi ni Amara habang dahan-dahang lumalapit kay Kiara. Ang gamot na dahan-dahang nagpapatigil sa tibok ng puso ng isang matandang walang ibang ginawa kundi pagkatiwalaan kayo. Wala kayong ebidensya, laway lang yan. Sigaw ni Rafael bagamat ang kanyang pawis ay tumutulo na ng sunod-sunod mula sa kanyang noo. Ebidensya ba ang gusto mong? Kinuha ni Amara ang recorder mula sa kanyang bulsa at pinindot ang play button. Sa buong sala ng mansion umalingaw-ngaw ang boses ni Kiara na nagpaplano kung paano papatayin ang matanda. Ang bawat salita mula sa recording ay tila isang dagok sa dibdib ni Rafael. Tumingin siya kay Kiara nang may halo-halong pandidiri at takot. Ang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan ay siya palang kukuha sa kanyang huling hininga ng kalayaan. Inilabas ng opisyal ang posas. Rafael Alonzo, Kiara Monteverde, sumama kayo sa amin sa presinto para sa kaukulang investigasyon. Habang pilit na kinakaladkad si Kiara, palabas ng mansyon patuloy ang kanyang pagsigaw at pagmumura. Si Rafael naman ay naglalakad na tila isang anino, walang kibo ang kanyang mga mata, ay nakatitig lang sa sahig. Naiwan si Amara sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay puro harina at dumi ng paglilinis ngayon, ay malinis at hawak ang katarungang matagal niyang ipinagdasal. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang kirot pa ring nananatili. Ma'am Amara, lapit ni Nanay Belen sa kanya, may dalang baso ng tubig. Tapos na po ang bagyo. Uminom si Amara, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili sa pintuan. Alam niyang ito pa lang ang simula. Ang tunay na labanan ay wala sa loob ng mansyong ito kundi sa loob ng kanyang sarili, kung paano niya bubuuin ang isang buhay na wala na sa ilalim ng anino ng mga Alonzo. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon sa portrait ni Don Miguel na nakasabit sa dingding. Tila ba may nakita siyang isang maliit na ngiti sa mga labi ng matanda sa gitna ng katahimikan ng silid. Ngunit sa labas ng mansyon, isang bagong panganib ang naghihintay. Isang tawag ang natanggap ni Mateo. Mateo, nakatakas ang driver ni Kiara at dala niya ang mga dokumento tungkol sa nakatagong asset ni Amara sa ibang bansa. Napakunot ang noo ni Mateo. Tumingin siya kay Amara na pababa na ng hagdan. Mayroon pang isang lihim na hindi pa nabubunyag, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng katarungang nakamit nila ngayong gabi. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pagkakulong ng may sala. Minsan ang pinakamasakit na bahagi ng paglaya ay ang pag-alam na ang kadenang kinalas mo ay may naiwang bakas sa iyong balat.
Ang boses ni Mateo ay mababa at puno ng babala habang dahan-dahan niyang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Alonzo. Sa labas ng bintana ang mga anino ng mga puno ay mabilis na dumadaan tila mga multo ng nakaraan na ayaw magpahuli. Nakaupo si Amara sa backseat, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising pa sa hating gabi. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi na ito ang mabilis at takot na tibok noong gabi ng kanyang pag-alis, kundi isang mabigat at pagod na pintig. Mateo, ano ang ibig mong sabihin tungkol sa driver ni Kiara? Ano ang kinuha niya? Tanong ni Amara nang hindi dumidilat. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang hita, mahigpit na nakasara, tila may pilit na hinahawakang alaala. Ang mga dokumento ng iyong ina, Amara, ang tungkol sa lupain sa Palawan na hindi kailanman nalaman ni Rafael. Sagot ni Mateo habang nakatingin sa rearview mirror. Iyon ang huling alas ni Kiara. Akala niya ay magagamit niya iyon para ipitin ka kung sakaling mabigo ang plano niya sa testamento. At ngayong nakatakas ang driver niya, malaki ang posibilidad na ibenta niya ang impormasyong iyon sa mga taong nais kang pabagsakin sa board. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Amara. Ang lupain sa Palawan ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ina, na pilit niyang itinago sa loob ng 10 taon. Itinago niya iyon hindi dahil sa damot, kundi dahil iyon ang kanyang lihim na hardin, ang lugar na plano niyang takbuhan kung sakaling tuluyan na siyang durugin ng pamilya Alonzo. Ngayon ang huling piraso ng kanyang kaligtasan ay nasa panganib na namang mabulgar. 10 taon akong nagpanggap na wala akong pag-aari, kundi ang pag-ibig ni Rafael. Bulong ni Amara, ang boses niya ay puno ng pait. 10 taon akong naging ghost para lang protektahan ang mga bagay na mahalaga sa akin. Pero sa huli pati ang mga lihim ko ay naging sandata laban sa akin. Hindi pa huli ang lahat, Amara, wika ni Mateo. Nahanap ko na ang kinaroroonan ng driver. Pero kailangan nating magmadali. Kapag ang mga dokumentong iyon ay nakarating sa mga kalaban ng Alonzo Holdings, maaari nilang sabihin na nagkaroon ka ng conflict of interest at bawiin ang iyong posisyon bilang chairman. Samantala, sa loob ng malamig at madilim na selda ng presinto, nakaupo si Rafael sa isang matigas na bangko. Ang kanyang mamahaling suit ay punit na sa balikat at ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Sa kabilang selda, naririnig niya ang walang tigil na pag-iyak at pagmumura ni Kiara. Raf, gawin mo ang paraan, tawagan mo ang mga kaibigan mo sa gobyerno. Hindi ako pwedeng manatili rito, tili ni Kiara habang kinakalampag ang mga rehas. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay tila isang nakakarinding musika sa pandinig ni Rafael. Humarap si Rafael sa selda ni Kiara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tumahimik ka, Kiara, kung hindi dahil sa katangahan mo at sa pakikialam mo sa gamot ni Papa, hindi tayo magkakaganito. Ginamit mo lang ako. Ginamit, Raf, ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabi na sawa ka na sa asawa mong amoy kusina. Ganti ni Kiara, ang kanyang boses ay puno ng lason. At huwag kang magmalinis. Alam mong unti-unti nating nilulustay ang pera ng matanda habang naghihingalo siya. Magkasama tayo sa hukay na ito. Napaupo muli si Rafael, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naisip niya si Amara. Naisip niya ang mainit na sabaw na laging nakahanda tuwing uuwi siyang pagod. Naisip niya ang malinis na kwarto at ang tahimik na suporta na kailanman ay hindi humingi ng kapalit. Ngayon ang tanging kasama niya ay ang isang babaeng handa siyang itulak sa bangin para lang maisalba ang sarili. Sa labas ng presinto, huminto ang sasakyan ni na Amara at Mateo, malapit sa isang lumang bodega sa tabi ng pantalan. Ang amoy ng dagat at kalawang ay humahalo sa hangin. Dahan-dahang bumaba si Amara, ang kanyang bawat hakbang ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Diyan siya pumasok, turo ni Mateo, sa isang maliit na pinto sa gilid ng bodega. Amara, manatili ka rito sa sasakyan, ako na ang papasok. Hindi, Mateo, sagot ni Amara ng may determinasyon. Gusto kong makita ang taong nagtangkapang magnakaw sa huling alaala ng aking ina. Gusto kong makita kung paano gumuguho ang huling anino ni Kiara. Pumasok silang dalawa sa bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na dumadaan sa mga butas ng bubong. Sa dulo ng bodega, nakita nila ang driver ni Kiara, si Cardo, na abalang nag-aayos ng isang bag. Nang makita sila, agad itong nagtangkang tumakbo, ngunit mabilis na naharangan ni Mateo. Ang pagkakadapa ni Cardo sa semento ay naglikha ng isang mapurol na tunog.
Nahulog mula sa kanyang kamay ang isang brown envelope. Mabilis itong pinulot ni Amara. Sa pagbukas niya ng envelope, nakita niya ang orihinal na titulo ng lupa sa Palawan at ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Ang luhang pilit niyang pinipigilan simula pa kanina ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng larawan. Bakit kailangang pati ito ay idamin niyo? Bulong ni Amara kay Cardo, na ngayon ay nakaluhod sa harap ni Mateo. Ma'am, inutusan lang po ako ni Ma'am Kiara. Sabi niya, ito lang daw po ang paraan para makuha niya ang kumpanya kapag nabigo ang testamento. Patawarin niyo po ako. Pagmamakaawa ni Cardo. Tiningnan ni Amara ang lalaki ng may halong awa at pandidiri. Lumingon siya kay Mateo. Mateo, tawagan mo ang mga pulis. Ipaalam mo sa kanila na nahanap na natin ang kasabwat ni Kiara. Habang hinihintay ang pagdating ng mga autoridad, tumayo si Amara sa tapat ng bukas na pinto ng bodega nakatingin sa dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang, tila isang mahinahong paalala na ang bawat bagyo ay may katapusan. Hawak niya ang dokumento ng kanyang ina, ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan na ngayon ay ligtas na sa kanyang mga kamay. Tapos na ba talaga, Mateo? Tanong ni Amara nang hindi lumilingon. Para sa kanila, oo. Pero para sa iyo, Amara, ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong buhay. Sagot ni Mateo habang ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsisimulang punin ng gabi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang napansin ni Mateo sa envelope na hawak ni Amara. May isang maliit na puting papel na nakasabit sa loob nito, isang sulat na hindi pamilyar. Kinuha ito ni Mateo at binasa. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Tumingin siya kay Amara ng may halong takot. Amara, may isa pang pangalan dito sa dokumento ng lupa. Isang pangalan na hindi natin inaasahan. Napalingon si Amara, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sino, Mateo? Kaninong pangalan? Ang pangalan ng tunay na ama ni Rafael Alonzo. Hindi siya isang Alonzo, Amara. Walang dumadaloy na dugong Alonzo sa mga ugat ni Rafael. Ang mga salitang ito, mula kay Mateo, ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Amara. Sa loob ng madilim at amoy kalawang na bodega, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa labas at ang sariling paghinga ni Amara na tila biglang nagbara sa kanyang lalamunan. Ang papel na hawak ni Mateo, isang lumang sertipiko at sulat na may selyo ng isang pribadong ospital, ay nanginginig sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat titik, kahit na ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa gulat. Ayon sa sulat, si Rafael ay anak ng asawa ni Don Miguel, sa ibang lalaki, isang hamak na hardinero na dati ring nagtrabaho sa pamilya bago ito pinalayas. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Don Miguel na tanggapin si Rafael, bigyan ng pangalan at ituring na sariling anak upang protektahan ang dangal ng pamilya. Kaya pala, bulong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng matataguan. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamahal at tiwala ni Don Miguel sa akin. Alam niyang hindi sa dugo kundi sa puso nasusukat ang pagiging isang tunay na tagapagmana. Alam niyang si Rafael ay walang pagpapahalaga sa legacy na hindi naman talaga sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. Ang lalaking 10 taon niyang sinilbihan. Ang lalaking nagnakaw ng kanyang dangal at itinapon siya na parang basura dahil sa status at pangalan ay isa palang huwad. Isang anino na nakikinabang sa liwanag ng isang taong hindi niya tunay na kadugo. Mateo, kailangan ko siyang makita, wika ni Amara habang itinutupi ang papel ng may matinding determinasyon. Gusto kong makita ang mukha ng lalaking naniniwalang siya ang hari ng mundong ito sa sandaling malaman niyang wala siyang kahit na anong tungtungan. Pagdating sa presinto, ang amoy ng disinfectant at lumaing bakal ay sumalubong kay Amara. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan. Ngayon suot niya ang isang asul na coat, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang katarungang hindi matitibag. Nakatayo si Rafael sa likod ng mga rehas, ang kanyang suit ay puno na ng dumi, at ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. Nang makita niya si Amara, agad siyang lumapit at kumapit sa bakal, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pagsisisi. Amara, salamat at pinalaya mo ako. Alam kong hindi mo ako matitis. Mahal mo ako, di ba?
Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila, na si Kiara ang may gawa ng lahat. Pagmamakaawa ni Rafael ang kanyang boses ay puno ng desperation. Hindi kumibo si Amara. Nanatili siyang nakatayo nang may distansya tinitingnan ang lalaking minahal niya noon nang higit sa sarili. Isang malalim na awa ang naramdaman niya hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa kawalan nito ng prinsipyo. Nandito ako, hindi para palayain ka, Rafael. Panimula ni Amara ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatama sa pader ng selda. Nandito ako para ibalik sa iyo ang lahat ng kasinungalingang itinuring mong katotohanan. Inilapit ni Amara ang papel sa rehas. Basahin mo ito, Rafael. Basahin mo ang dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi ka naging karapat-dapat sa pangalang Alonzo. Habang binabasa ni Rafael ang dokumento, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa pagkalito patungo sa pagtanggi hanggang sa isang matinding takot na tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa rehas ay dahan-dahang bumitaw at siya ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na semento. Hindi ito totoo. Peke ito, pakana mo lang ito, Amara. Sigaw ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay walang laman. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ang paliwanag sa lahat ng pagkakataong naramdaman niyang hindi siya sapat sa paningin ng kanyang ama. Totoo yan, Rafael. At ang mas masakit, alam ni Don Miguel ang lahat pero minahal ka pa rin niya. Pinagkatiwalaan ka niya. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo ang taong nagbigay sa'yo ng buhay na hindi para sa'yo, sabi ni Amara habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha, hindi para kay Rafael, kundi para sa yumaong biyenan. Sa kabilang selda narinig ni Kiara ang lahat. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Isang nakakatakot na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang babaeng nangarap maging reyna ng isang imperyo ay napagtanto na ang lalaking kinapitan niya ay isang hungkag na kahon. Wala kang kwenta, Rafael, bulong ni Kiara. Mula sa dilim ang boses ay puno ng matinding puot. Lahat ng ginawa ko, para lang sa isang anak ng hardinero. Tumalikod na si Amara. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila huling hatol na umaalingaw-ngaw sa buong presinto. Sa kanyang bawat hakbang palabas nararamdaman niya ang unti-unting pagaan ng kanyang dibdib. Ang anino ng mga Alonzo ay tuluyan na niyang naiwan sa loob ng mga rehas na yon. Mateo ang tawag ni Amara nang makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi. Ihanda ang press release. Bukas opisyal nang babaguhin ang pangalan ng Alonzo Holdings. Mula ngayon, tatawagin na itong Villarreal Legacy. At sisiguraduhin nating ang bawat sentimo nito ay mapupunta sa mga taong tunay na nangangailangan. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, isang itim na van ang biglang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang tatlong lalaking nakamaskara. Bago pa makakilos si Mateo, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo sanhi ng kanyang pagbagsak. Amara ang huling sigaw ni Mateo bago siya nawala ng malay. Sigaw ni, hinila ng mga lalaki si Amara sa loob ng van. Ang kanyang sigaw ay agad na natakpan ng isang basang tela na may amoy ng kemikal. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa loob ng van. Akala mo ba ay ganun lang kadaling kunin ang lahat, Amara? Ang aming pamilya ang tunay na nagmamay-ari ng lupain sa Palawan. At hindi mo ito makukuha ng buhay. Sino ang mga taong ito? At anong kinalaman nila sa nakaraan ni Amara na hindi pa niya natutuklasan? Huwag kang malikot, Amara. Mas lalo lang hihigpit ang tali sa iyong mga pulso. At mas lalong lalalim ang sugat sa iyong balat. Ang boses na iyon ay tuyo tila mga dahong nilalamon ng apoy. Dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata, ngunit ang paligid ay nananatiling malabo. Ang bawat pagkurap niya ay may kasamang matinding hapdi, at ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa malansang amoy ng dagat. Nararamdaman niya ang magaspang na lubid na nakapulupot sa kanyang mga kamay na nakatali sa likod ng isang matigas na silya. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit, isang epekto ng chemical na itinakip sa kanyang ilong kanina. Ilang minuto lang ang nakalilipas siya, ang makapangyarihang chairman, na nagpabagsak sa mga Alonzo. Ngayon naririto siya sa isang abandonadong bodega, sa tabing dagat mag-isa at walang kalaban-laban. Ang irony ng kanyang sitwasyon ay tila isang mapait na lason na mas masakit pa kaysa sa pagkakakidnap sa kanya.
Sino kayo? Bulong ni Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng buhangin, bawat salita ay isang paghihirap. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa anino. Suot nito ang isang mamahaling puting linen na polo, mukhang kagalang-galang kung hindi lang dahil sa talim ng kanyang mga mata. Siya si Don Victor Villafuerte, ang pinuno ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Palawan at ang mortal na kaaway ng pamilya ni Amara sa loob ng ilang dekada. Hindi mo na ba ako natatandaan? Amara, o sadyang binura na ng iyong ina ang aming pangalan sa iyong isipan? Gaya ng pagnanakaw niya sa lupain ng aking mga ninuno. Wika ni Don Victor habang dahan-dahang lumalapit. Kinuha niya ang isang envelope mula sa lamesa, ang envelope na naglalaman ng titulo ng lupa sa Palawan. Hindi magnanakaw ang nanay ko, pilit na sagot ni Amara habang sinusubukang ituwid ang kanyang likod, kahit na ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng kirot. Ibinenta ng lolo mo ang lupang iyon sa pamilya namin nang may pirma at selyo. Huwag mong baligtarin ang kwento para lang sa kasakiman mo. Isang marahas na tawa ang kumawala kay Don Victor. Lumapit siya at hinawakan ang panga ni Amara, pilit itong itinaas para magtagpo ang kanilang mga mata. Kasakiman ang lupang iyon ang sentro ng isang malaking development project. Libo-libong ektarya ng paraiso na dapat ay sa akin. At dahil sa isang pirasong papel na itinatago mo, hindi ko ito magalaw. Pero ngayon, tapos na ang laro. Ibinaba ni Don Victor ang isang dokumento sa kandungan ni Amara. Isang waiver, isang pirma na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa lupain ng kanyang ina kapalit ng kanyang buhay. Pirman mo ito, Amara, at sisiguraduhin kong makakauwi ka ng buhay sa iyong bagong kumpanya. Pero kung tatanggi ka, baka sa ilalim ng dagat mo na mahanap ang katarungang hinahanap mo. Banta ng matanda ang boses, ay wala ng bakas ng biro. Sa gitna ng takot, isang alaala ang dumaan sa isipan ni Amara. Naalala niya ang kanyang ina bago ito pumanaw habang itinuturo ang litrato ng lupain sa Palawan. Amara, ang lupang ito ang ating ugat. Huwag mong hahayaan na makuha ito ng mga taong ang tanging alam ay sirain ang kalikasan para sa pera. Ito ang iyong huling sandigan. Nararamdaman ni Amara ang lamig ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Tumingin siya kay Don Victor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong banta. Patayin mo na lang ako, Don Victor, dahil hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang pawis at dugo ng nanay ko, matigas na sabi ni Amara. Sa labas ng bodega, si Mateo ay dahan-dahang nagigising sa gitna ng kalsada. Ang dugo sa kanyang noo ay tuyo na at ang kanyang paningin ay umiikot pa rin. Mabilis niyang kinapa ang kanyang bulsa at nahanap ang kanyang telepono. Isang tawag ang ginawa niya, isang tawag sa tanging tao na alam niyang may sapat na lakas para harapin ang mga Villafuerte. Celine, nahanap na nila siya. Tawagan mo si Attorney Vicente. Sabihin mo buksan ang pangalawang vault sa opisina ni Don Miguel. Nandoon ang ebidensya ng utang ng mga Villafuerte sa mga Alonzo. Iyon ang tanging barahan natin para makuha si Amara. Sa loob ng bodega, kinuha ni Don Victor ang isang panulat at pilit itong ipinasok sa kamay ni Amara. Huwag kang magmatigas, bata. Ang Villarreal legacy mo ay magtatapos sa gabing ito kung hindi ka susunod. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan ng bodega. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang liwanag ng mga searchlight ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng dingding. Ngunit sa halip na matakot, isang malupit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Victor. Akala mo ba ay ililigtas ka nila? Hindi mo ba alam, Amara? Ang mga taong nagbabantay sa batas ay mga tao ko rin. Inilagay ni Don Victor ang dulo ng isang baril sa sentido ni Amara. Pumirma ka, ngayon din. Sa gitna ng kamatayan at buhay, na itanong ni Amara sa sarili. Sapat na ba ang katotohanan para talunin ang isang mundong nababalot ng pera at kapangyarihan? O ang kanyang paglaya ay magiging isa na namang anino sa ilalim ng dagat? Ang lamig ng bakal sa aking sentido ay hindi kasing lamig ng iyong konsensya, Don Victor. Pindutin mo na ang gatilyo dahil kahit mamatay ako, ang katotohanan ay hindi mo kailanman mababaon sa ilalim ng lupa. Ang boses ni Amara ay hindi nanginig. Sa kabila ng hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso at ang malansang amoy ng bodega, nanatiling matatag ang kanyang paningin. Ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa kanyang pisngi
ay tila isang saksi sa kanyang huling paninindigan. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Victor na tila ba ang baril na hawak nito ay isang laruan lamang sa harap ng kanyang determinasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Don Victor. Matapang ka gaya ng iyong ina, ngunit ang tapang ay walang silbi sa harap ng kapangyarihan. Look at the men outside Amara. They wear the uniform of the law, but they follow my command. Sa gabing ito mawawala ka sa mundo at walang sinumang magtatanong kung nasaan ka. Dahan-dahang hinila ni Don Victor ang martilyo ng baril. Ang marahang tunog ng mekanismo ng sandata ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Sa labas ang mga searchlight ay patuloy na umiikot, ngunit ang mga ito ay hindi nagbibigay ng liwanag, ito ay nagbibigay lamang ng takot. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay naging hudyat ng isang hindi inaasahang pagdating. Pumasok si Mateo na may suot na benda sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na kalmado. Hawak niya ang isang itim na tablet at isang makapal na folder. Ibagsak mo ang baril, Don Victor. Maliban na lang kung gusto mong mawala ang lahat ng pinaghirapan ng iyong pamilya sa loob ng isang segundo, sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagundong na bumasag sa katahimikan. Sino ka para utusan ako, isang hamak na bodyguard? Asik ni Don Victor, ngunit hindi niya inalis ang baril sa sentido ni Amara. Ako ang taong may hawak ng secret ledger ni Don Miguel, sagot ni Mateo habang itinataas ang tablet. Nahanap na ni Celine at Attorney Vicente ang pangalawang vault. Don Victor, alam mo ba kung ano ang nakasulat doon? Ang Villafuerte Holdings ay may utang na 50 bilyong piso sa Alonzo Holdings mula pa noong krisis ng 90. Isang utang na itinago ni Don Miguel dahil sa utang na loob niya sa iyong ama. Ngunit ang utang na iyon ay may kondisyon, maaari itong singilin sa oras na ang mga Villafuerte ay magtangka sa buhay ng kahit sinong Alonzo o Villarreal. Namutla si Don Victor. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag ay nagsimulang manginig. Peke yan, patay na ang matanda, walang nakakaalam tungkol sa utang na iyon. Nagkakamali ka. Sabi ni Amara, ang kanyang boses ay naging malakas at puno ng awtoridad. Ang utang na iyon ay nakasaad sa testamentong hawak ko. At bilang bagong chairman ng kumpanya, ipinag-uutos ko ang agarang pagbawi ng lahat ng assets ng Villafuerte bilang kabayaran. Sa oras na hilahin mo ang gatilyo ang mga pulis sa labas, ang mga pulis na akala mo ay sayo ay matatanggap ang broadcast ng recording na ito mula sa tablet ni Mateo. At hindi na sila makakatanggi dahil ang press ay papunta na rin dito. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang at ang mabigat na paghinga ni Don Victor. Tumingin ang matanda sa kanyang mga tauhan, ngunit nakita niyang ang ilan sa kanila ay nagsisimula nang umatras na tatakot sa panganib na dala ng bilyong-bilyong pisong mawawala sa kanila. Don Victor, bulong ni Amara, habang marahang iniiling ang kanyang ulo. Huwag mong hayaang ang kasakiman mo ang maging libingan ng iyong mga apo. Pakawalan mo ako at hahayaan kitang mabuhay sa kahihiyan. Ngunit saktan mo ako at sisiguraduhin kong wala ni isang piraso ng pangalang Villafuerte ang matitira sa bansang ito. Dahan-dahang ibinaba ni Don Victor ang baril. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay tila nawalan ng lakas at siya ay napaupo sa isang silya. Mabilis na lumapit si Mateo at kinalas ang mga tali ni Amara. Sa sandaling lumuwag ang lubid, agad na bumagsak si Amara sa mga bisig ni Mateo. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa adrenaline at pagod. Ayos ka lang ba, Amara? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon lang niya ipinakita. Iuwi mo na ako, Mateo. Pagod na ako sa mga anino, bulong ni Amara habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Habang inilalabas ni Mateo si Amara sa bodega, nakita nila ang pagdating ng mga tunay na awtoridad at ng mga kamera ng media. Ang mga tauhan ni Don Victor sa pulisya ay mabilis na nagpulasan, ngunit wala na silang matatakbuhan. Ang katotohanan ay lumabas na gaya ng isang baha na walang pinipiling anurin. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ng mga police car. Ito ang batang anak ng isa sa mga tauhan ni Don Victor. Umiiyak at naghahanap sa kanyang ama.
Natigilan si Amara. Lumingon siya sa bodega kung saan ginagapos na si Don Victor. Isang masakit na katotohanan ang pumasok sa kanyang isipan sa kanyang paghahanap ng katarungan. Marami ring inosenteng buhay ang nadadamay sa giyera ng mga mayayaman. Ang kanyang tagumpay ay may kasamang pait. Mateo, wika ni Amara habang nakatingin sa bata. Ang Villarreal legacy, hindi lang ito tungkol sa pera. Kailangan nating ayusin ang pinsalang iniwan ng mga Alonzo at Villafuerte. I want to start with that child's family. Tumango si Mateo ngunit bago sila makasakay tumunog ang kanyang telepono. Isang video message ang dumating. Binuksan niya ito at pareho silang natigilan ni Amara. Ito ay si Rafael. Nakatayo siya sa rooftop ng isang gusali. Ang kanyang mga mata ay blanco at puno ng kabaliwan. Sa kanyang likuran ay ang nagniningning na neon sign ng Alonzo Holdings na unti-unti nang pinapatay. Amara, sabi ni Rafael sa video, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Kung hindi ako pwedeng maging Alonzo kung wala na rin lang akong pangalan, wala na ring silbi ang mundong ito, panoorin mo akong mawala, Amara. Ito ang huling regalo ko sa'yo. Rafael, huwag, tili ni Amara, ngunit ang video ay biglang naputol. Sa malayo isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang muling narinig. Napatingin si Amara sa madilim na langit. Ang bagyong akala niya ay tapos na ay tila may huling hagupit pa na itinatago. Huli na ang lahat, Amara. Ang lalaking minahal mo, ang lalaking naging Diyos mo sa loob ng 10 taon, ay isa na lang basurang wala ng pangalan. Ang boses ni Rafael sa video ay tila isang malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng sasakyan ni Amara at Mateo. Habang mabilis na binabaybay ni Mateo ang daan patungo sa gusali ng Alonzo Holdings, ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Amara. Nakatitig siya sa screen ng telepono, pinagmamasdan ang gulugulong buhok ni Rafael at ang mga mata nitong wala ng bakas ng katinuan. Ang dating CEO na puno ng kayabangan ay mukha na ngayong isang ligaw na kaluluwang naghahanap ng huling matataguan. Si Amara ay nakasandal sa upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang mabigat na pakiramdam ng pananagutan. Sa kabila ng lahat ng sakit ng bawat sampal at pagpapalayas, hindi niya magawang manood habang ang isang tao ay tinatapos ang sariling buhay dahil sa kanyang mga naging desisyon. Mateo, bilisan mo, hindi pwedeng ganito magtapos ang lahat. Halos pabulong na wika ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng paghihinagpis. Malapit na tayo, Amara. Pero kailangan mong maging handa. Sa ganitong lagay si Rafael ay parang isang sugatang hayop, mapanganib siya sa sarili niya at sa kahit kanino sa paligid niya, sagot ni Mateo habang mahigpit ang hawak sa manibela. Pagdating nila sa gusali, ang paligid ay puno na ng mga ilaw ng ambulansya at mga pulis. Ang mga tao sa ibaba ay nakatingala, nagbubulungan, ang bawat isa ay may hawak na telepono upang i-record ang posibleng trahedya. Para sa kanila ito ay isang balita. Para kay Amara ito ay ang pagguho ng huling piraso ng kanyang nakaraan. Tumakbo si Amara patungo sa elevator, kasunod si Mateo. Ang bawat palapag na nadadaanan nila ay tila isang paalala ng kanyang mga sakripisyo para sa kumpanyang ito. Nang makarating sila sa rooftop, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanila. Doon sa dulo ng pasimano ng gusali nakatayo si Rafael. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga paa ay nasa bingit na ng kamatayan. Rafael, huwag! Sigaw ni Amara habang dahan-dahang lumalapit. Bumaba ka riyan, pag-usapan natin ito. Lumingon si Rafael, isang mapait at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pag-usapan, ano pang pag-uusapan natin, Amara? Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng kahihiyan. Sinabi mo sa lahat na hindi ako isang Alonzo. Ninakaw mo ang kumpanya ko. Ninakaw mo ang dangal ko. Hindi ko ninakaw ang kahit ano, Rafael. Ibinalik ko lang ang katarungan. Pero hindi kailangang humantong sa ganito. Sigaw ni Amara, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang humalo sa pawis sa kanyang mukha. You can start over, Rafael. You can find out who you really are away from the shadow of the Alonzos. Start over as ang anak ng isang hardinero. Humakbang paatras si Rafael, lalong lumalapit sa bangin. 10 taon mo akong pinagsilbihan, Amara. 10 taon mo akong ginawang sentro ng mundo mo.
At ngayon ikaw na ang nakaupo sa trono habang ako ay nasa putikan. I cannot live like this. Hindi ko kayang mabuhay na tinitingnan mo ako ng may awa. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa gilid, sinusubukang humanap ng pagkakataon na mahila ang lalaki, ngunit mabilis itong napansin ni Rafael. Huwag kang lalapit, isang hakbang pa at tatalon ako. Natigilan si Mateo. Tumingin si Amara kay Rafael at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang batang nawawala, isang lalaking binuo ang sarili sa isang pundasyon ng kasinungalingan at ngayon ay wala nang mapanghawakan. Rafael, makinig ka sa akin. Ang boses ni Amara ay naging mahinahon, puno ng emosyon. Pinapatawad na kita. Pinapatawad kita sa lahat ng ginawa mo. Hindi kita kinamumuhian. Gusto ko lang na matapos na ang lahat ng sakit na ito. Please give me your hand. Let's go down together. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Sa isang sandali, tila bumalik ang dating Rafael na nakilala ni Amara, ang lalaking may pangarap bago ito lamunin ng kasakiman. Amara, kuwan. Patawad mo, bulong ni Rafael. Ngunit sa sandaling iaabot na niya ang kanyang kamay, biglang lumakas ang ihip ng hangin at ang kanyang paa ay nadulas sa basang semento ng pasimano. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Amara nang makita niyang mawalan ng balanse si Rafael. Rafael, mabilis na sumugod si Mateo at nagawang hawakan ang braso ni Rafael sa huling pagkakataon. Ang bigat ng katawan ni Rafael ay tila hihila rin kay Mateo pababa. Nagsisigaw ang mga pulis sa likuran at mabilis na tumulong upang hilahin ang dalawang lalaki pabalik sa ligtas na semento. Ang tunog ng mga katawang bumagsak sa rooftop ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata. Nakahiga si Rafael, hinihingal, umiiyak at tuluyan ng nawalan ng lakas. Si Amara naman ay napaluhod sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig ng matinding paghagulgol. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng pagpapalaya. Ang aninong nagmula sa galit at paghihiganti ay tuluyan ng napalitan ng isang malalim na pagod at pagtanggap. Lumapit si Mateo kay Amara at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Tapos na, Amara, buhay siya. Tapos na ang gulo. Tumingala si Amara sa langit na nagsisimula ng magkulay rosas dahil sa paparating na umaga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatama sa gusali, tila isang hudyat ng bagong simula. Ngunit habang inilalabas si Rafael sa stretcher, isang huling sulyap ang ibinigay nito kay Amara. Isang sulyap na hindi puno ng galit kundi ng isang malalim na kawalan. Isang taong kailangang buuin ang sarili mula sa simula. Mateo, wika ni Amara habang nakatayo sa rooftop. Ang Villarreal Legacy, simulan na natin bukas. Gusto kong gawing rehabilitation center ang bahaging ito ng gusali. Para sa mga taong nawala ng direksyon gaya ni Rafael, tumango si Mateo. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang liham ang nakita ni Amara na nahulog mula sa bulsa ni Rafael habang hinihila siya. Pinulot niya ito at binasa ang panimula. Amara, kung nababasa mo ito, alam kong wala na ako. Pero may isang bagay ka pang hindi alam tungkol kay Kiara at sa tunay na dahilan kung bakit niya ako pinili. Napakunot ang noo ni Amara. Mayroon pa bang mas malalim na lihim sa likod ng lahat ng ito? Hindi dahil sa yaman mo kaya ka pinili ni Kiara, Rafael. Pinili ka niya dahil ikaw ang susi para wasakin ang buhay ko. Ang mga salitang ito mula sa sulat ni Rafael ay tila isang malamig na karayom na tumusok sa puso ni Amara habang nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng lobby ng ospital. Sa labas ang ulan ay dahan-dahang tumitila, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bagyo ay muling nabubuhay. Hawak niya ang lukot na papel, ang tinta nito ay bahagyang kumalat dahil sa pawis ng kanyang mga palad. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang kumpisal ng isang taong huli na ang lahat bago na intindihan ang katotohanan. Dahan-dahang lumingon si Amara sa salaming pintuan ng silid kung saan kasalukuyang ginagamot si Rafael. Nakikita niya ang mga aparato na tumutunog ng mahina, ang mga tubo na nakakabit sa katawan ng lalaki. 10 taon niyang inalagaan ang lalaking ito, 10 taon niyang ibinigay ang lahat, hindi alam na ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro ng paghihiganti na hindi niya sinasadyang nasimulan. Ipinagpatuloy ni Amara ang pagbabasa sa sulat. Doon ay isiniwalat ni Rafael ang nalaman niya mula sa mga gamit ni Kiara
bago sila nahuli. Si Kiara ay hindi lang isang oportunista. Siya ay anak ni Don Victor Villafuerte sa labas. Ang galit ni Don Victor sa ina ni Amara tungkol sa lupain sa Palawan ay ipinasa nito sa kanyang anak. Ang misyon ni Kiara ay simple akitin ang asawa ni Amara, sirain ang kanyang pagsasama at kunin ang lahat ng pag-aari nito hanggang sa wala nang matira kay Amara, kundi ang pait ng pagkatalo. Ginamit nila ang pag-ibig ko para saktan kita. Bulong ni Amara sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa papel hanggang sa ito ay maging isang maliit na bola. Ginamit nila ang kahinaan ni Rafael para makuha ang huling alaala ng nanay ko. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Si Mateo iyon bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at puno ng suporta. Narinig ko ang tungkol sa sulat Amara Chwika ni Mateo habang dahan-dahang nauupo sa tabi niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mga taong gaya ni Kiara at Don Victor, sila ang pumili ng landas na ito. Ikaw ay biktima lang ng kanilang kasakiman. Hindi sapat na biktima lang ako, Mateo. Sagot ni Amara habang pinupunasan ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kailangan kong matapos ang lahat ng ito. Gusto kong makaharap si Kiara sa huling pagkakataon. Gusto kong makita ang babaeng pumatay sa tiwala ko at sa buhay ng biyanan ko. Kinabukasan sa loob ng bisitahan ng presinto ang atmosfera ay tila yelo sa lamig. Nakaupo si Kiara sa kabilang panig ng makapal na salamin. Wala na ang kanyang mamahaling bestida. Suot na niya ang orange na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla. Ngunit nang makita niya si Amara ang kanyang mga mata, ay biglang nag-apoy sa matinding puot. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Amara? Bulyaw ni Kiara ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Nandito ka ba para ipamukha sa akin na nanalo ka? Nandito ako para itanong kung sulit ba ang lahat. Mahinahong sagot ni Amara. Sulit ba ang 10 taon mong pagpapanggap? Sulit ba ang pagpatay mo kay Don Miguel? Ang lahat ng iyon para lang sa isang pirasong lupa na hinding-hindi mo naman makukuha. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala kay Kiara. Sulit, Amara, sulit na sulit. Dahil kahit nakakulong ako ngayon, alam kong gabi-gabi kang hindi makakatulog. Alam kong tuwing titingnan mo si Rafael, ang makikita mo ay ang mga halik na ibinigay niya sa akin. Ang mga pangakong ibinulong niya sa akin habang ikaw ay nasa kusina at nagmumukhang katulong. Kahit anong yaman ang makuha mo, wasak na ang puso mo at ako ang may gawa niyan. Maling-mali ka, Kiara. Sabi ni Amara, ang kanyang boses ay naging matikas at puno ng kapayapaan. Ang puso ko ay hindi wasak. Ito ay dumaan sa apoy at ngayon ay mas matatag na. Pinapatawad kita, Kiara. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat na galing sa'yo. Mabulok ka rito sa kulungan kasama ang iyong galit habang ako ay magsisimulang muli malaya sa anino mo. Tumayo si Amara at tumalikod, hindi na nilingon ang nagwawalang si Kiara na pilit na kinakalampag ang salamin at sumisigaw ng mga mura. Paglabas niya ng presinto, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanyang muka. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa, tila ba inilalabas ang huling selyo ng puot sa kanyang katawan. Naghihintay si Mateo sa labas nakasandal sa kanyang sasakyan. Nang makita niya si Amara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa ka na ba, Amara? Tanong ni Mateo. Handa na ako, Mateo. Para sa Villarreal legacy, para sa bagong simulan, sagot ni Amara. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Suot nito ang isang kupas na duster at may hawak na maliit na basket ng mga bulaklak. Tumingin ito kay Amara ng may malalim na pagkilala. Ikaw ba ang anak ni Elena Villarreal? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Opo, ako nga po. Bakit po? Sagot ni Amara. Inabot ng matanda ang isang maliit na susi na may nakatali na laso. Ito ay pag-ari ng iyong ina. Ipinatago niya ito sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag napatunayan mo ng mas matatag ka, kaysa sa mga taong gustong sumira sa'yo. Ang susing ito ay para sa isang maliit na bahay sa Palawan. Ang bahay kung saan nakatago ang tunay na kayamanan ng inyong pamilya. Napatitig si Amara sa susi. Ang lihim ng kanyang ina ay tila isang regalong dumarating sa tamang panahon. Tumingin siya kay Mateo
at nakita niya sa mga mata nito ang parehong pag-asa. Ang tunay na kabanata ng kanyang buhay ay hindi pala nagtapos sa paghihigante. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pagtuklas ng kanyang tunay na pagkatao. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto, kundi sa lalim ng ugat na nag-uugnay sa atin sa ating pinagmulan. Ang boses ni Amara ay isang mahinahong bulong habang pinagmamasdan niya ang asul na karagatan ng Palawan mula sa bintana ng isang maliit na bangka. Kasama niya si Mateo na tahimik na nagmamanman sa paligid, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagbantay sa bawat galaw ng mga alon. Malayo na sila sa maingay at maruming lungsod ng Maynila, malayo sa mga anino ng mansyong Alonzo na tila sumakal sa kanyang pagkatao sa loob ng isang dekada. Dito ang hangin ay amoy asin at sariwang dahon, isang amoy na nagpabalik sa kanyang kabataan. Narating nila ang isang maliit at liblib na bahagi ng isla, kung saan matatagpuan ang isang lumang bahay na gawa sa kawayan at nara. Ito ang bahay na tinutukoy ng matandang babae, ang lihim na kanlungan ng kanyang ina na si Elena. Ang bahay ay napapalibutan ng matatayog na puno ng niyog at mga makukulay na ligaw na bulaklak na tila sumasayaw sa saliw ng mahinahong ihip ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Amara sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapasok ang susing may laso sa lumang kandado. Sa isang malutong na tunog ng pagpihit, bumukas ang pinto. Ang amoy ng tuyong kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanila, ngunit para kay Amara ito ay amoy ng isang tahanang matagal na niyang hinahanap. Amara, mag-iingat ka. Maaaring may mga tao pa ring nagmamasid, paalala ni Mateo, habang maunang pumasok upang siguraduhin ang kaligtasan ng lugar. Ayos lang, Mateo. Nararamdaman ko ang presensya ni nanay dito. Ligtas tayon, sagot ni Amara habang dahan-dahang hinahaplos ang isang lumang lamesang kahoy sa gitna ng silid. Sa ibabaw ng lamesa nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Sa loob nito ay may isang makapal na journal at ilang mga larawan. Binuksan ni Amara ang journal at doon ay nabasa niya ang huling liham ng kanyang ina. Hindi ito tungkol sa mga titulo ng lupa o sa ginto ng mga Villafuerte. Ito ay tungkol sa isang lihim na pundasyon na itinatag ng kanyang ina para sa pangangalaga ng kalikasan at pagbibigay ng education sa mga batang katutubo sa isla. Mateo, tingnan mo ito. Sabi ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang tunay na kayamanan na sinasabi ni nanay, ito ay ang lupang ito na hindi kailanman pwedeng tayuan ng mga hotel o casino. Ito ay isang sanctuary. At ang perang iniwan niya sa isang trust fund ay para sa mga taong nakatira dito. Napagtanto ni Amara na ang dahilan kung bakit pilit na kinukuha ni Don Victor ang lupa ay hindi lang para sa development project, kundi para itago ang kanilang illegal na pagmimina sa paligid ng isla. Ang kanyang ina ang naging hadlang sa kanilang kasakiman at ngayon ang tungkulin na iyon ay nasa kanyang mga kamay na. Ito ang Villarreal Legacy, Mateo Meta. Wika ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan makikita ang mga batang katutubong naglalaro sa dalampasigan. Hindi ito tungkol sa pagiging chairman ng isang kumpanya sa Maynila. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa buhay. Habang naglalakad sila sa dalampasigan bago lumubog ang araw, tumigil si Mateo at humarap kay Amara. Ang kanyang mukha na laging seryoso ay lumambot. Amara, sa loob ng maraming taon, naging anino mo ako sa labanan. Pero dito, sa lugar na ito, nakikita ko ang tunay na ikaw. Hindi ang chairman, hindi ang biktima, kundi si Amara na may pusong kasing dalisay ng dagat na ito. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Amara. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo, ang unang pagkakataon na hinayaan niyang lumapit ang isang tao sa kanyang puso pagkatapos ng lahat ng nangyari. Salamat, Mateo. Dahil sa iyo nahanap ko ang lakas na bumalik dito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang katahimikan, isang malakas na tunog ng makina ng helicopter ang bumasag sa kapayapaan ng isla. Napatingin sila sa langit at nakita ang isang itim na helicopter na may tatak ng Villafuerte Holdings. Hindi pa sila tapos, bulong ni Mateo habang mabilis na hinila si Amara patungo sa kakahuyan. Akala nila ay naitago na natin ang lahat, pero mukhang may espiya pa rin sa loob ng kumpanya. Sino, Mateo, sino pa ang pwedeng magtaksil sa atin? Tanong ni Amara habang mabilis silang tumatakbo. Si Attorney Vicente, sagot ni Mateo nang may pait sa boses. Nalaman ko kanina na ang anak niya ay hawak ng mga Villafuerte. Ipinagpalit niya ang lokasyon natin para sa kaligtasan ng pamilya niya
Natigilan si Amara. Ang huling taong pinagkakatiwalaan niya ay naging mitya na naman ng bagong panganib. Ang paraisong akala niya ay kanlungan ay naging isang bitag. Habang papalapit ang helicopter, nakita nila ang pagbaba ng mga armadong lalaki sa kabilang bahagi ng dalampasigan. Ngunit sa pagkakataong ito si Amara ay hindi na natatakot. Kinuha niya ang journal ng kanyang ina at tinitigan ito ng may determinasyon. Hindi ko nahahayaang may mawala pa sa akin, Mateo. Kung digmaan ang gusto nila, ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hindi nila makakalimutan. Huwag ninyong dungisan ang lupang ito ng inyong mga paa. Ang bawat hakbang ninyo sa buhanging ito ay isang pagsalaula sa alaala ng mga taong nagbuwis ng buhay para protektahan ang paraisong ito. Ang boses ni Amara ay hindi sumigaw, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, mas malakas pa sa ugong ng paparating na helicopter. Nakatayo siya sa tapat ng lumang bahay kawayan, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa puting buhangin, at ang journal ng kanyang ina ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib. Sa likuran niya ang mga katutubo ng isla, ang mga pamilyang tinulungan ni Elena Villarreal, ay dahan-dahang lumalabas mula sa mga anino ng mga puno ng niyog. Sila ay may dalang mga sulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tahimik na determinasyon. Ang mga armadong lalaki na kabababa lang mula sa helicopter ay natigilan. Ang kanilang mga baril ay nakatutok ngunit sa harap ng isang babaeng walang sandata, kundi ang kanyang paninindigan at ang pagkakaisa ng isang komunidad, ang kanilang kapangyarihan ay tila unti-unting natutunaw. Lumabay ang anino ni Don Victor mula sa loob ng helicopter. Sa huling pagkakataon ang kanyang mukha ay puno ng matinding desperasyon. Ibigay mo sa akin ang journal na iyan, Amara, iyan na lang ang tanging ebidensya na makakapagpabagsak sa akin. Huwag mong pilitin ang aking mga tauhan na dumanak ang dugo sa lupang ito. Ang dugong sinasabi mo, Don Victor, ay matagal na naming ibinuhos. Sagot ni Amara habang dahan-dahang binubuksan ang journal. Dito sa huling pahina nakasulat ang mga koordinasyon ng inyong ilegal na minahan at ang mga pangalan ng bawat opisyal na tumanggap ng inyong suhol. Hindi mo na ito makukuha. Dahil bago pa man kayo makarating dito, naipadala na ni Mateo ang digital copy nito sa lahat ng pangunahing news agency sa bansa. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa dalampasigan. Ang tanging maririnig ay ang mahinahong paghampas ng mga alon at ang paglagitik ng mga sulo. Ang mga tauhan ni Don Victor ay dahan-dahang nagbaba ng kanilang mga sandata. Alam nilang wala nang saysay ang laban. Ang pader ng kasinungalingan na binuo ng mga Villafuerte ay tuluyan ng gumuho. Napasandal si Don Victor sa pintuan ng helicopter, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang imperyong binuo niya sa pamamagitan ng dugo at pananakot ay naglaho sa loob ng isang gabi dahil sa isang babaeng dati niyang minaliit. Lumapit si Mateo kay Amara. Ang kanyang sugatang noo ay bahagyang kumirot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Tapos na, Amara. Dumating na ang mga autoridad mula sa mainland. Wala na silang matatakbuhan. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang journal. Ang bigat na dinala niya mula sa mansyon ng mga Alonzo, ang sakit ng pagtataksil ni Rafael. At ang puot ni Kiara, lahat ng iyon ay tila inanod ng dagat sa sandaling iyon. Tiningnan niya ang mga katutubo, ang mga batang may pag-asa sa kanilang mga mata, at doon niya naramdaman ang tunay na katarungan. Mateon, bulong ni Amara habang nakatingin sa papalubog na araw na nagkukulay ginto sa karagatan. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng bagyo. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Amara, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng may malalim na pag-unawa. Hindi kita iniwan dahil ikaw ang liwanag na nagturo sa akin ng daan. Pabalik sa sarili ko, Amara. Ang misyon ko ay hindi lang protektahan ang iyong ari-arian, kundi ang protektahan ang pusong tanging nagbigay sa akin ng halaga. Isang banayad na haplos ng hangin ang dumaan sa pagitan nila, tila isang basbas mula sa kalikasan. Sa huling sandali ng labanang ito, nahanap ni Amara ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kumpanya o titulo. Nahanap niya ang kanyang sariling tinig. Habang kinakaladkad palayo ang mga tauhan ni Don Victor, at ang matanda mismo, lumapit si Attorney Vicente kay Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng babaeng pinagtaksilan niya. Amara, patawarin mo ako. Hawak nila ang anak ko.
Wala akong ibang pagpipilian. Wika ng matanda, ang boses niya ay basag. Tumingin si Amara sa kanyang dating abogado. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na lungkot para sa isang taong naging biktima rin ng sistemang binuo ng kasakiman. Pinapatawad kita, Attorney Vicente, pero ang tiwalang sinira mo ay kailangan mong muling buuin sa harap ng batas. Ang Villarreal legacy ay hindi tatanggap ng anumang dumi. Tumalikod si Amara at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang sikat ng buwan ay nagsisimulang lumabas, nagbibigay ng pilak na kinang sa bawat alon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang isang huling bulong mula sa kanyang ina, isang bulong ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sa pagbura niya sa anino ng nakaraan, handa na ba siyang harapin ang kinabukasan na kasama si Mateo, o ang sugat ng kahapon ay sadyang napakalalim pa para sa isang bagong pag-ibig? Lumingon siya kay Mateo na nakatayo malapit sa bahay kawayan. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya, isang ngiting nagsasabing, ang bawat katapusan ay isa lamang magandang panimula ng isang kwentong hindi pa nasusulat. Ang huling sulyap ni Amara sa karagatan ay puno ng pangako. Ang anino ay wala na. Tanging ang liwanag na lamang ng bagong umaga ang naghihintay sa kanyang muling paggising. Lumipas ang isang taon na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa init ng liwayway. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang asul ng langit ay humahalik sa kristal na katubigan, nakatayo si Amara. Hindi na siya ang babaeng nakalubog sa anino ng ibang tao. Ang kanyang suot na puting lino ay dahan-dahang hinihipan ng hangin, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-aalala ngayon ay kakikitaan ng isang kapayapaang hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Ang Villarreal legacy ay hindi lamang naging isang kumpanya. Ito ay naging isang kanlungan. Ang mansyon ng mga Alonzo sa Maynila ay ginawa niyang Kalinga Home, isang pansamantalang tahanan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng direksyon. Ang bawat sentimong kinita mula sa mga marangyang proyekto ni Rafael noon ay ibinabalik na ngayon sa komunidad. Ma'am Amara, handa na po ang mga bata sa center. Hinihintay po nila kayo para sa pagbubukas ng bagong silid-aklatan, masayang ulat ni Nanay Belen. Ang matanda ay pinili ring manatili sa tabi ni Amara, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang pamilya. Susunod na ako, Nanay Belen. Sandali na lang po, isagot ni Amara nang may matamis na ngiti. Lumingon siya sa maliit na bahay kawayan sa kanyang likuran. Sa loob ng silid na iyon, nakatago ang lahat ng alaala ng kanyang ina, ngunit hindi na ito nagbibigay ng sakit. Ito ay nagbibigay na ng inspirasyon. Naalala niya si Rafael. Ang huling balita niya ay nasa isang maliit na probinsya ito, namumuhay ng simple at nagtatrabaho sa isang sakahan. Hindi na siya Rafael Alonzo na CEO. Siya na lang si Rafael, ang lalaking dahan-dahang binubuo ang sarili mula sa pagkakapusui. Pinatawad na ba niya si Rafael? O pinatawad niya ito hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng nakaraan. Ang patawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa taong nasaktan, upang muli itong makahinga. Si Kiara at Don Victor naman ay nananatili sa likod ng mga rehas, nilalamon ng sarili nilang puot, isang kapalaran na sila mismo ang humabi. Isang pamilyar na yabag ng mga paa sa buhangin ang narinig ni Amara. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang init ng presensya ng lalaking ito ay sapat na para kumalma ang kanyang puso. Ang lalalim na naman ng iniisip mo puna ni Mateo habang tumatabi sa kanya. Suot nito ang kanyang simpleng polo at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Amara ng may paghanga at pag-aalaga. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo. 1 taon na ang nakalilipas, akala ko ay katapusan na ng mundo ko noong gabing pinalayas ako sa mansyon, bulong ni Amara. Minsan kailangang gibain ang lumang bahay para makapagtayo ng isang mas matatag na pundasyon, sabi ni Mateo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Amara. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-asa. Hindi ka na anino, Amara. Ikaw na ang liwanag na nagbibigay ng init sa lahat ng taong nasa paligid mo. At ikaw ang naging lakas ko para hindi muling mawala sa dilim. Sagot ni Amara habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Wala silang kailangang ipangako. Ang katahimikan ng dagat at ang paghawak ng kanilang mga kamay ay sapat na para sa isang bagong simula.
Ang kwento ni Amara ay isang paalala na ang bawat sugat ay may layunin. Ang bawat pagtataksil ay isang pagsubok sa tatag ng ating kaluluwa. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa kaaway, kundi ang pagbangon ng may dangal at pagpili sa pag-ibig sa sarili higit sa lahat. Sa huling sulyap ni Amara sa papalubog na araw, nakita niya ang sarili niyang anino sa buhangin, mahabang-mahaba, matatag at malaya. Hindi na ito anino ng pag-ibig na nakakasakal, kundi anino ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng sarili niyang puso.